Hi guys, good morning. So sino na sa inyo ang nakapanood sa interview ni Miss Tony G kay Eman, the late and beautiful, cute, jolly lady, Miss Eman Atienza. So, dun sa an interview sa kanya, inamin niya na nakaranas siya ng anxiety, depression. Sobrang nakakalungkot. Dahil natalo siya ng kalaban namin. Yung kalaban namin na hindi namin makita, yung kalaban na sobrang traitor kasi ng anxiety and depression na yan eh. Kaya ang masasabi ko dun sa mga taong matatapang, o ando na tayo na ang pangit ng ugali, mas maigi na lang din ng ganyan eh, kesa sa dumanas kayo sa mga pinagdaanan namin, kagaya kay Eman na hindi niya nakayanan. Sobrang nakakalungkot. Dun sa mga hindi makaintindi at hindi nila maintindihan ang tunay na depression, anxiety muna yan eh. Then, depression, talagang seryoso yan guys. Napaka-seryoso na sakit, o hindi man siya yung normal na sakit, yung sinasabi nila, sakit sa pag-iisip. Akala nyo madali? Maging thankful kayo na hindi kayo nakaranas ng naranasan namin. Napaka-strong nyo. Sana naging strong din kami. Ako, I'm so proud of myself na kahit papano nasa 50% na masasabi ko sa sarili ko na I'm strong. Sa pinagdaanan ni Eman, sana wala nang kasunod. Wala nang gagawa pa ulit ng ganon. Kasi ako guys, nung time na sobrang na-depress ako, alam nyo ba na wala akong mapagsabihan? Alam nyo ba na yung tanging solusyon ko na lang, gusto kong makasama si Papa God? Kasi sabi ko sa sarili ko, si Papa Jesus lang naman yung kakampi ko eh. Kaya pupunta na ako sa kanya. Gusto ko na siyang makasama. Gusto ko din makaramdam ng tunay na love. Yun yung nasa isip namin eh. Kaya I'm sure yun yung nasa isip din ng iba, kaya nag-a-attempt ng ganyan. Instead na makaramdam pa kami ng sakit, tapusin na lang namin. Dahil sa sobrang pagod, sakit, hindi man sakit na physical. Si Emma naka-experience pa ng physical abuse eh.
Hindi man sa parents niya, kundi ibang tao pa. Napakakapal ng mukha. Oo, ako. Experience din physical abuse sa dati kong husband. Pero sabi ko sa kanya that time, isang beses niya akong sinaktan. Tandaan mo ang araw na ito. At never ko na ulit. Never ko na ulit na bigyan siya ng chance na saktan niya ulit ako. Kasi alam niyo guys, pag yung asawa niyo sinaktan kayo ng isang beses at pinatawad ninyo, oo, walang masamang magpatawad. Pero, yung pinalagpas nyo at nag-stay pa rin kayo, siguro nasa 10%, 5 to 10%. In 100%, nasa 5 to 10% ang hindi na ulit mananakit. Diba? Kasi, ay nako, ewan ko na lang ha. Sorry to those men na mababait. O, yung anak ko, lalaki, kaya nga, sinasabi ko sa kanya na respetuhin mo yung babae. Respetuhin mo ang feelings ng babae. Hindi man niya nagsasalita, pero tagos na. Tagos. Hanggang buto ang sakit na nararamdaman ng isang babae. So, back to our topic guys about sa nangyari kay Eman. Kasama na siya ni Lord. Siguro ngayon, nag-heal na siya. Andun na yung nakaramdam na siya ng tunay na love. Huwag natin siya i-bash. Dahil dapat maging thankful kayo dahil hindi kayo nakaranas ng naranasan namin. Be thankful sa everyday life nyo na nandyan yung parents ninyo na laging nakagabay sa inyo, laging katabi ninyo. Kung magkaroon man kayo ng anak na ganyan, dapat i-guide nyo. Dapat mas doble ang love na iparamdam ninyo. At sana, yung mga taong alam nila na there's something wrong with her or with him, dapat huwag nyo na abusuhin. Diba? Hindi kami nag-iinarte eh. Sino bang may gustong makaramdam ng ganyan? Sige nga. Kayo nga na walang nararamdaman na ganyan, nakakairita kayo eh, diba? Eh ano pa kaya yung nararamdaman namin? Kayo nga na hindi makaintindi. So, ibig sabihin, kaming nakaka-experience ng ganyang situation, parang mas malawak ang pangunawa namin, kaya
nagpapaubaya na lang. Nagpapaubaya na lang para sa kapritsyo ninyo. Because one thing is for sure, hindi nyo kami marinig na magsalita ng kung ano-ano, yung masasakit or whatever na mga bad words. Kasi yung iniisip nga namin, mali eh. Yung mga bad words or whatever na ano dyan, yung iniisip agad namin, ayaw namin makasakit ng iba. Kasi nga, alam namin kung gaano kasakit pagsalita. I don't know kung naintindihan nyo ba kami? Or kami yung dapat umintindi sa mga taong makitid ang utak. Alam nyo ba na yung gustong-gusto namin, mas kilalanin pa namin yung sarili namin kesa sa kilalanin namin yung isang taong wala namang ambag sa buhay namin. Kung sino pa yung walang ambag, yun pa yung mananakit sa amin eh. 'Di ba? Sino ngayon ang dapat i-judge?